Hello mga kataba, this is me, Mami Iris in SK Canada. Once again, welcome to my vlog. It's been a while. So today's video mga kataba is share ko lang yung aking Toronto trip. So sa nakikita nyo ay papunta na ako ng eroplano, dala-dala ang aking carry-on. So pasakay na ako ng eroplano yan. So this video pala mga kataba is matagal na, ngayon ko lang na-i-share dahil ngayon lang time. So, magkikita kami ng kapatid ko na nasa Belgium. And since papunta siya ng Mexico, dadaan na lang siya sa akin dito sa Canada. At gusto niya sana dito sa akin sa Regina, sa Saskatchewan. But sabi ko nga sa kanya, hindi niya ma-enjoy yung lugar namin during winter. So, why not magkita na lang kami sa Toronto. At ayun na nga mga kataba, chance ko nang mag-stress relief sa aking pag-aaral. Kaya napa-fly ako sa Toronto. So, but before that, nagkita muna kami ng aking BFF. Dumaan pala muna ako doon sa Calgary at diretso kami sa bahay niya instead of roaming around Calgary. I've decided to why not to visit her in her house in Calgary. So ayan, dahil since matagal kami din hindi nagkita, it's been 8 years din since last namin pagkikita. Kaya ayun, maraming chikahan ang nangyari. Na-visit ko na rin yung magandang bahay niya. And of course, doing our favorite thing, TikTok. TikTokist din kasi siya mga kataba. So, ayun. We have banding sa time na yan. So, yan. Watch nyo yung aming sayaw mga kataba. So, hindi ako nagtagal sa Calgary. Layover lang talaga siya. Actually, mga kataba, ang airfare kasi sa time na yan is masyadong mahal at nakamura lang ako. Nakakita ko ng mura. Pero may layover siya ng Calgary. Kaya chance ko na rin makita yung aking BFF. So, ayun na nga. At nagbiyabiyahin naman ako papuntang Toronto. At gabi na pala ako nakarating ng Toronto. So, mahabang biyahe talaga ang nangyari mga kataba. So, okay lang at matyaga ako sa mga pagta-travel. So, ayan na nga, nakita kami ng aking brother. So, while mayroon din pala akong kaibigan na sumundo sa akin at yung kanyang habibi, yung kanyang asawa. So, nakita-kita kami sa airport lahat at sinamahan nila kami na UP Express. Yun pala ay train from Pearson International Airport going to downtown. Pwede kayo train. Ayan. At nakarating na kami from Pearson, nakarating kami ng Union Station. Ito pala yung Union So, ito palang Union Station. Ito yung major railway station ng Canada. So, lahat ng mga route ng mga train ay dito magi-stop sa Union Station, like papuntang provinces or papuntang ibang country. Nandito lahat mga kataba, makikita nyo dyan kung ano yung mga route papunta sa mga provinces. So, downtown na rin ang tinatawag dyan at hindi na kami sasakay ng ibang train, kundi lalabas lang kami dyan kasi actually yung hotel namin is malapit na lang dyan. So, walking distance lang siya, pero ayan, dumaan lang kami, dyan kami binaba ng UP Express from Pearson International Airport. So, lakad lang kami on the other side kasi doon kami lalabas para naman doon sa papuntang hotel namin. So, makikita ang ganda ng ano niyan mga kataba, ang ganda ng loob, para akong nasa Europe. Para ako nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa pala ako. So, yan, makikita niyo dyan yung lahat ng provinces ng Canada. So, Canada is really a big country, mga kataba. So, ang dami niyang mga provinces.
So ayan, diyan hinahanap ko kasi diyan kung saan yung, lugar ko. Kaya ayan, pinakita ko diyaan lahat ng mga provinces ng, Canada. So sobrang nag-enjoy ako sa, view or sa scenery ng sa loob ng, ah, Union Station. Kaya enjoy din kayo. So ayun na nga, nasa ibang side na kami ng Union Station at at that moment, nagpaalam na kami sa aming mga kasama dahil gabi na rin at kailangan na rin nila magpahinga dahil from work pa yan sila. And shout out sa aking friend from Kuwait, si Ma'am Lilian at kanyang hubby na sinamahan kami. Sinamahan ako na salubungin ng aking brother at sinamahan kami kung ano yung mga sasakyan namin papuntang, from airport na papuntang, downtown. Actually, puwede naman kayong mag-Uber or taxi, meron naman siya sa airport. But of course, adventure kasi yung ganito mga kataba, at the same time makakatipid din kayo. Tipid din kasi siya. So ayun, diyan na nagpaalam na kami at naisipan namin na magkapatid na walk na lang since hindi naman malayo yung hotel namin para ma-enjoy namin yung, um, city life. So ayan, nakikita niyo yung tower na yan, yun yung, landmark nila yung, Toronto CN Tower. Yan, CN Tower nila. So ayan, alam niyo mga katabas, sobrang ganda sa gabi ng Toronto. City life talaga siya. Sobrang busy ng streets, ang daming town, daming sasakyan, ang daming mga lights compare dito sa province namin. Sobrang may buhay talaga yung gabi nila. At ayan, kahit I think it's 10 o'clock by that time and still the city is alive. So ayan, at na-enjoy talaga namin yung paglalakad while walking. Chika-chika kami ng brother ko, nagbanding talaga. So hindi ako masyadong nagvo-vlog diyan pero vini-video ko lang. Ayan, vini-video ko um, yung buong kapaligiran. Tsaka at the same time, nagti-TikTok din ng kapatid ko. Ayan, so yan yung chance namin. Yun yung maganda pag adventure yung hinahanap at hindi yung mabilisan kasi may enjoy nyo talaga yung view ng buong lugar. At the same time, malalaman nyo yung mga streets, marami kayong matutunan. Ayan, kung may sense of direction kayo, ayan. Di naman siya mahirap. Ayan, nakita na namin agad yun yung old municipal nila. Akala ko nung una museum siya kasi or ano siya, palasyo kasi it looks really like a palace pero mali pala ako, yan yung old municipal ng Toronto. And then ayan, nagko-cross street na kami. Sa side na yan mga kataba is yun yung landmark ng Toronto. So yun yung madalas na makikita nyo sa mga videos, yung mga nagvo-vlog din, makikita nyo yung Toronto landmark nila na where they are, if it is winter, where they do skating, ice skating, yun mga kataba. So makikita nyo rin yun sa video ko na yan. So ayan, ang ganda ng old municipal nila, sobrang na mesmerize kami sa sobrang ganda. And yan, napahinto talaga kami. So yan, crossing this street is yan yun yung sinasabi ko sa inyo na landmark na ng Toronto. Yan, yung madalas na pinagpipicturan, yan, binablog, yan. Yan yung famous Toronto landmark. So,
kung winter sa mga kataba, dyan yung nag-ice skating sila. So, ayan, ini-enjoy lang namin yung paglalakad namin. So, after namin malagpasan yung Toronto landmark, so, naglakad ulit kami ng konti at ayan, nakita na namin yung hotel namin. So, yung hotel namin is talagang nasa downtown siya at malapit siya sa lahat ng famous streets ng Toronto. So, lahat ng kunyari kung gusto nyong magpunta sa Baywalk, so malapit lang siya. Walking distance lang siya sa lahat. So, ayan, papunta na kami ng hotel namin at mag-check-in na kami. So, ayan, after namin naka-check-in na kami, nakasettle na kami ng aming reservation at binigyan na kami ng hotel room. At yun nga, at paakyat na kami sa room namin at habang paakyat ay yun, naghahanap talaga kami kung saan talaga yung elevator. Nahirapan kami ng maraming kalisod. Kasi iba-iba yung room number at iba din yung elevator. So, kung anong floor, iba-iba siya. So, ayan, hinanap namin yung elevator namin at kami ay nahirapan sa kalisod at narating na nga namin yung aming room at medyo mag-room tour tayo dyan ng very quick. This is the
Ay, sorry lang. Uy, dim light sila din dito. Hindi sila dim light actually. Wait. Tapos, we're just gonna turn on this one. Yan. Okay. Yeah. Di natin. Abri hati. And then, you have to, Open. no, you have to slide. Meron siyang, uy, meron siyang ano. Naiteras. Meron siyang erase. Oh, perfect. Wow. Uy! Ano? 12th floor kami guys. Ano tayo guys? Welcome to Toronto. Mura mag-BGC. Welcome to Toronto. Ano na, Zanzibar, unara, dira, Jollibee, feeling na ako. Oh. Celebration. So let's go back. Here we have our coffee compliments. And then we have our small rent. And then 2 bed. And this is what is this other one? This is the okay. How you call it? Safe. Safe, and this is our bathroom here. Ay, gamay. Oh, perfect. I need this. Blower and small bathtub. Tsaka gamay. So, nung nasettle namin sa hotel, nilagay lang namin yung aming mga luggage or aming mga carry-on at nag-decide kami na lumabas para enjoy ulit yung aming night tour. Kasi nga, wag aksayahin ang oras at dahil nagka-crave talaga yung kapatid ko sa Jollibee dahil malayo yung bahay niya sa Jollibee sa kanila, kailangan niya pang bumiyahe ng malayo para makatikim ng Jollibee at ayun na, So, tilawan daw napag-isipan niya na namo mag-dinner ang kami sa bagong Jollibee. It's very flavor late ng dinner, it's around Jollibee. 9 and still bukas pa yung Jollibee. Kami na lang yata yung halos last customer. So, ayun, kumain kami sa Jollibee. So, more videos to come mga katabat. Watch nyo ulit yung part 2. Thank you!